Good morning guys. Dito naman tayo ngayon sa trabaho. Oo nga pala no. Hihingi lang ako ng legal advice regarding sa kanya-kanya nating pamilya. Tayo, isang magulang. Natural lang na medyo maging emotional tayo sa ating mga anak. Siyempre tayo, nagtatrabaho tayo para sa kanila. Di ba, napakasaya na nating ama na yung anak natin, kamustahin lang man tayo. Kahit kamusta man lang, kung kamusta ka na dyan, nakapakalaking bagay na sa atin. Mababawasan yung pagod natin. Di ba? Yun lang man sana ang inihiling ko bilang isang ama. Ang masama pa, ako pa ang masama, nabaliktad pa ang sitwasyon. Bakit ako hindi ko sila kamustahin? Araw-araw ko naman ginagawa at lagi akong nangumusta. Ang problema, siguro magkataon na wala silang signal kaya hindi ako nila mapansin na nangamusta ako sa kanila. Kaya ginawaan ko na lang tulad yan. Pero nakapagtaka, kung malapit na ang sahod, dami ng mga musta sa akin. Pero pag wala pang sahod, wala may mga musta sa akin. Ganun ba yun? Dapat kung malapit lang ang sahod mo, kung may kailangan, saka ka lang maalala. Bakit ganun? Lahat naman ginagawa ko naman para sa kanila. At aminado naman ako sa sarili ko. Nawalan ako ng oras at panahon sa kanila dahil sa trabaho ako. Ang katwiran nila, pinabayaan ko sila dahil iniwan ko sila kung saan saan. Oo, aminado ako, iniiwan ko sila kung saan saan, pero sa bahay ng pamilya ko, hindi ko sila iniwan kung saan saan na lang na lugar. At kampante ako at alam ko sa sarili ko na nandyan sila sa pamilya ko at hindi ko sila iniwan sa bakante, kundi sa bahay ko sila iniiwan. Yun ang hinahinakit nila sa akin, na iniwan ko sila, wala na akong oras sa kanila. Totoo yun, aminado ako. Sa isang buwan, nang okay pa kami ng pamilya ko, ng mga anak ko, asawa ko, umuwi ako sa isang kinsinas. Kailangan isang bisis, sa isang buwan, 2 bisis. Makauwi ako isang araw, ginabukasan, balik naman ako. Wala na akong oras sa kanila, aminado ako. Dahil ang oras ko, ang focus ko sa trabaho. Ngayon, yun ang hinakit nila sa akin na wala na akong oras sa kanila. Kaya gipaliwanag ko naman po, priority ko ang trabaho. Kasi kung magsama-sama lang tayo, anong kakainin natin? Aminado ako, nakulang na ako sa oras sa kanila dahil sa trabaho ko. Umaalis ako sa bahay ng umaga, 15 days naman ako makabalik sa kanila. Minsan nga wala pa akong diop, hindi ako makauwi. Dahil sinumpaan natin tong trabaho na to. Pangalawang pamilya natin tong trabaho na to. Kaya hindi natin basta-basta iiwan. Hindi naman ako umaalis na nagala lang ako, nagpakasaya lang ako sa sarili ko. Hindi, nagtatrabaho ako para sa mga anak ko, para sa pamilya ko. Kaya tuwing sahod ko, sa kanila yan napupunta. Wala, kahit ultimong kindi, hindi na nga ako makatikim sa sahod ko. Minsan, aminado ako na maliit ang padala ko. Dahil pag once na tumawag sila sa akin na may kailangan nila ng pang sarili, pang sulod balay, nangungutang ako sa mga kasamahan ko. Ngayon pag sahod, siyempre ang inutang ko, bayaran ko. Kaya maliit na lang ang sahod ko, may padala sa kanila. Kasi binayad ko na rin sa utang na pinadala ko sa kanila.
Halimbawa, magsahod ako ng 7,000. Nakautang ako ng 2,000, pinadala ko sa kanila. Ngayon, pagdating ng sahod, babayaran ko ngayon 2,000, di magkano lang natira? 5,000. Padala ko sa kanila yung 4,000, 1,000 sa akin. Babadgetin ko na yun sulod sa isang kinsinas. So, isipin nyo, sir, ma'am, mga guys, 1,000 mapakasya mo ba sa isang kinsinas? Kahit sabihin mo na libre tubig ilaw kami. Pero paano? Nagtatrabaho ka ba? Hindi ka ba kumakain? Siyempre kumakain. Sobrang tipid na yun, ng 1,000 na pakasyahin mo sa isang kinsinas, yun lang ang matitira sa'yo. Lahat binibigay mo sa kanila. Tapos ang darating ngayon, parang ako pang walang kwenta. Hingi lang po ako sa inyo ng advice po kung ano pong dapat kong gawin. Legal advice lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Ingat po kayo. Mabuhay po kayo lahat. Hanggat gusto nyo. Maraming salamat po.